Hello guys! Ayan, bali ano tayo ngayon? Storytelling tayo ngayon. Time check, 2:45 PM, no? February 23, 2025. So, marami po kasing nagtatanong sa akin, kailan daw nag-start yung aking brain tumor? Bali po, nung year 2023 ng November, na-diagnose po ako ng brain tumor. Binay naman siya at ang naapektuhan po sa akin ay ang aking visual, which is akala ko sa grado lang ng mata ko. Kaya ko po nalaman na nagkaroon ako ng brain tumor through MRI kasi akala ko tumaas na yung grado ng mata ko. Then nagpa-check up na po kami sa ophthalmologist na doctor. So, nung time na nagpa-check up ako, nirefer na nila ako na magpa-MRI dahil nga walang makita sa mata ko na katarata or glaucoma, ganon. So, maganda pa raw yung aking ng mata na yung sa labas. Sa cornea ko, okay naman daw. So, nirefer na po ako magpa-MRI. So, dun po namin nalalaman na meron pala akong brain tumor. Yun po. So, ano yun, 2023 ng November. May mga nagtatanong ba't daw hindi ako nagpa-opera. Ayoko kong magpa-opera. Kasi, nasa risky, na rin ako. Risky situation. At the same time, pre-diabetic na rin ako. So, hindi ako natatakot magpa-opera. Pero ayoko lang magpa-opera kasi lang tayo. Kung may faith naman tayo kay Lord, yun lang ang pinanghahawakan ko sa ngayon. As of now, ang relasyon ko kay Lord, ang tanging doon ako kumakapit sa Kanya. Sa Kanya lang ako kumakapit. So, I decided na ayoko talaga magpa-opera. Ngayon, bali, nakatatlong MRI na ako. Yung una, yung November. Tapos every 6 months, yun, nagpa-MRI ako. Sa awa naman ng Diyos, hindi siya nagbago. Yung size ng bukol ko, hindi siya nagbago. And then last time na nagpa-MRI ako nito lang January, ayun, hindi, 0.1. Umano siya ng 0.1 lang. Lumaki siya ng 0.1. Ayun. So, sa may mga pinagdadaanan, nakagaya ko, laban lang tayo. Para sa mga nakikipaglaban sa brain tumor, lagi lang natin tandaan, nandiyan lang lagi si Lord. Kapit lang tayo sa Kanya lagi. Always pray at laliman pa ang relasyon natin sa Kanya. At the same time, yun, tayo sa magiging inspirasyon ng mga meron ding pinagdadaanan na kagaya natin. So, andun yung awareness. Ayun, so sa mga nagtatanong naman kung ano yung mga iniinom kong gamot, una po, wala talaga akong iniinom na gamot, pero nung time na nagtry po kami yung gamot na herbal ni Doc Atoy, which is pricey talaga siya, pero okay naman yung impact niya sa katawan ko, okay naman siya. Yun nga lang, talagang can't afford, hindi talaga namin kakayanin yung 65,000 per 45 days, which is na-try na po namin yun. So, ang ginawa ko na lang po, after po ng mga gamot, yun, yung mga galing po yung mga tulong sa mga friends ko, mga kamag-anak ko, family ko, yan, mga nagbigay po ng financial, ayun, malaking tulong po yun, na nakabili po kami ng gamot. So sa ngayon po, hindi na talaga namin kakayanin yung 65,000 every 45 days. So, ginagawa ko na lang ngayon is yung sa food, meron na lang limitation. Yun, para maiwasan yung high blood, yung mga hypertension. And then, March 2024, last week of March to April, nabulag po ako.
ng 3 weeks. Which is, sinabi talaga yun ng doktor sa amin, sa akin, na kung hindi ako magpapa-opera, may tendency daw na unti-unti ako mabubulag. So, pero thanks God, kasi bumalik naman agad yung paningin ko. Yun nga lang po, as of now, is blurry. Blurry talaga yung paningin ko ngayon. So, nakakapag-cellphone lang ako kasi sagad po yung brightness sa cellphone ko, at saka yung font, pinalakihan ko talaga sa anak ko yung font. So, yun, kaya po, baka magtaka kayo, nakakapag-upload ako, kasi yun talaga yung, ko talaga ngayon, yung mahilig ako mag-upload, kasi memories yan eh. So, gusto ko rin maano yung journey ko, diba, masubaybayan yung journey ko. Ayun, so, thanks God, bumalik naman yung paningin ko. So, para maging aware na rin, yun nga, iwasan daw yung ma-high blood ulit ako, tumaas ulit yung BP ko. Kasi nagsiswelling daw po kasi si bukol sa loob ng brain. Kaya po, nabulag ako, nawalan ako ng paningin. As in, totally nawalan ako ng paningin. Ayun, syempre, prayer lang talaga yung yung faith ko kay Lord na, yun, na pinaranas niya sa akin. Alam ko naman may purpose siya, kaya niya ginagawa to sa akin. So, kung ano man yun, siya nang nakakaalam. So, basta ako, nandun pa rin ako sa kanya. Never naman ako nag-question kung bakit binigyan niya ako ng ganito. Alam ko kasi may purpose si Lord at will niya to. Ayan. So, sa mga sa mga sa mga gusto pa magtanong, ay pasensya na kayo. Ngayon lang kasi ako nakapag-video talaga ng ganito, na ang dami na kasi nagtatanong sa akin na, yun nga, paano ko rin nakuha. Yun, nakuha ko siya sa growth daw, sabi nung doktor. So, yun, na unexpected din, na hindi rin namin alam na magkakaroon ako ng tumor sa brain. Ayun. So, yun lang po. Sa mga magtatanong po, yun, PM lang po. Nag-video ko para mabigyan natin ng lakas ng loob yung mga nakakaranas din ng dinadanas ko ngayon. Wag po kayong sumuko, wag ho kayong maging hopeless. Nandiyan lang po si Lord sa atin palagi, sa tabi natin. So, kung ano man po yung nangyayari sa buhay natin ngayon, faith lang ang natin. Mas laliman pa po natin yung faith natin kay Lord. Dahil lahat po gagaan yan. Lahat, hindi kayo makakaramdam na may dinadala kayo, may dinaramdam kayo. Ayun. Kasi sa akin, na ako living testimony na po ako. So, proven and tested na po sa akin yung mga nangyayari sa akin ngayon. Ayun po, yan ang aking journey na as a brain tumor fighter. So, yun po, wag lang pong makakalimot lagi na magdasal, magpasalamat, syempre, sa kay Lord. Yan po ang lagi nating tatandaan. So, ayun po. So, from 2023 as of 2025, ayan. So, ilang years na? 2 years na. Kaya sabi ko, ala, ang bilis. Sabi ko, 2 years na pala. Sabi ko, 2 years na pala akong ganito. Pero, wala lang. Okay lang. Hindi ko dinadamdam yun. Never ako nag-question kay Lord talaga na bakit niya ako binigyan ng ganitong karamdaman. Ayun. So, sa mga kapatid natin dyan na napapagdaanan yung ganitong situation, laban lang po tayo and pray. Okay po? Maraming salamat po at hanggang sa muli. Bye-bye. God bless you all po. Stay safe lagi. Thank you. Bye.